scriptures found in the book of Romans chapter 12 verses 1 to 2. Again, Romans chapter 12 verses 1 to 2. Let's all read. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is a reasonable service. And be not conformed to this world, but ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is good and acceptable and perfect will of God. Sabay-sabay po natin basahin ang pledge. Pledge allegiance to the Bible. I pledge allegiance to the Bible, God's holy word. I will make it a lamp unto my feet and a light unto my path. I will hide His words in my mouth that I might not sin against God. Pledge allegiance to the Christian flag. I pledge allegiance to the Christian flag and to the Savior for whose kingdom it stands, one brotherhood uniting all Christians in service and in love. Amen. Sabay-sabay po natin basahin ang vision. A vision and mission. Vision, to follow Jesus Christ and disciple the nation. Vision, love God above all and love others through the Great Commission. Amen. Sabay-sabay po natin basahin ang ating statement of faith. I believe the whole Bible to be the infallible Word of God, that it is His holy inspired word, and all things supreme and final authority. I believe in one God, eternally existing in three persons, Father, Son, and Holy Spirit. Amen. I believe Jesus Christ was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. Seated in His life, took on Himself all our sins, died and rose again, and is seated at the right hand of the Father as our mediator and advocate. Amen. That all men everywhere are lost and face the judgment of God, and need to come to believe in Jesus Christ for their salvation. Amen. I believe that in order to be saved, the soul must be born again. Amen. I believe that Jesus Christ is the great high priest, and will become the intercession of Abraham. Jesus Christ to make intercession for us. Amen. I believe that Jesus Christ is coming soon. Amen. I believe that the Christian life commission to spread the gospel of Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Maganda po ba tayo puri sa ating Panginoon? Yes. Amen. So, habang kinakanta po natin ito, tayo lumipot sa bawat isa at sabihin nyo, Happy Resurrection Sunday, kapatid.
Sige po, manalangin po tayo. Dakilang Ama, nagpapasalamat po kami sa oras po ito sa araw po dito. As we celebrate the risen of our Lord Jesus Christ, the Easter Sunday, Lord, we thank thee, O God, for sending your Son Jesus Christ into this world to save us, sinner. Thank you for the salvation you offer to all of us, O God. Pinag mo na rin ang aming pagpipira o aming siking karamdaman. Maraming pong salamat sa ginawa mo sa krus ng Calvary, O Lord. Hallelujah. We just want to thank you, to praise you, to honor you for what you've done in our life. Hallelujah, O God. At maraming pong salamat sa banal na Espiritu na ibinigay mo sa amin na kasama po namin. We thank thee, O Lord. Hallelujah, hallelujah. Banal na Espiritu, ikaw po patuloy na pumila sa oras po ito. Pangunahan ang buhay ng bawat isa. Ano man po ang gagawin po namin, ano man po ang mensahe namin mapapakinggan, Lord, ay naway mag-problema sa aming puso at isipan. At patuloy mo pagkalinisin ang aming buhay, O God. Continue to mold us, gaze us from glory to glory. Continue, O God, to lead us to the path of truth and to the path of righteousness. Lord, hallelujah. We praise you, God. We honor you. Sinasamba ka po namin sa Espiritu at katupanan at patuloy ka mag-usap sa buhay ng bawat isa. Lord, sa iyong mga kamay, pinagkakaloob po namin aming buhay, ang aming pamilya at lahat ng mga mahal namin sa buhay. Sa iyong lahat ng papuri, masasalamat pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. My hope is found. He is my life, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm to the virus strong and storm. What eyes of love, what grace of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand.
his cross daily, and follow me. For whosoever will save his life shall lose it, but whosoever will lose his life for my name's sake, the same shall save it. For what is a man advantage if he gain the whole world, and lose himself, or be cast away? For whosoever shall be ashamed of me and of my words, of him shall the Son of Man be ashamed, when he shall come in his own glory, and in his Father's, and of the holy angels. Sige po. Ano po yung highlight po lang ating congregational CD. Kasi po lang ang Amazing Grace. Amen. So, congregational song po is parang song po tayo. So, pero isa lang po kami pwede po lang po sa Amazing Grace. Sa mga hindi pa po nakakalaw, sabay na lang po kayo. Amen.
that there may be meat in my house, and prove me now herewith, saith the Lord. If I will not open the windows of heaven, and pour you out of blessings, that there shall not be room enough to receive. Tithings is a matter of heart, trust and obedience, encouraging people to see it as an act of worship rather than a burden. Kailangan po joyful po tayong magbigay. Obligasyon po natin na ibalik po yung nararapat para sa ating Panginoon. Dahil lahat po ng resources ay nanggagaling po sa Kanya. Taas po natin ang ating buhay. Heavenly Father, marami pong salamat sa araw na ito, Panginoon, at kami po ay makakapagbigay po muli sa iyo ng may kagalakan po sa aming mga puso. Alam po namin, Panginoon, na hindi ka po nakatingin sa halaga, magpos sa puso kung paano po kami magbigay, Panginoon. Binabalik po namin lahat ito, Panginoon, ang mga blessings na pinagkakaloob po sa amin, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na maging mabango po sa iyong harapan. Ito po ay basbasan mo po ang bawat kamay na nagbibigay, Panginoon, ang aming trabaho, ang aming mga negosyo, kung ano man po ang mga ito. Maraming salamat, Panginoon. Pinagkakaliwala po namin lahat ang mga ito sa iyo. Sa pagpala ng pangalan ng Jesus na we pray. Amen. For the trials that come my way, in that way I can grow each day as I learn to live. And I thank you, Lord, for the patience, those
po natin sign ng declaration of faith. I declare that I make in God's image, therefore I am blessed. I declare that I walk in His image, therefore I am victorious. I declare that I can do all things through Christ who strengthens me. I declare that I am all forgiven. I declare that whatever I do, I live for His glory and will prosper. Amen. I declare that God meets the desires of my heart because I delight in Him. I do. I declare that my family and I are well-behaved because God is power to use. Amen. I declare that Jesus lives in my life, family, and everything that I have. Amen. I declare that I am the son of the nations. I declare that Jesus is my rock and the shield and the strong tower. I declare that I'm forever blessed in Jesus' name. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is
Pastor Nelson, kami tanggapin niyo po ang aming civic faith. Hindi po, yan po ay tanda ng aming pananampalataya pag-ibig sa ating Panginoon. Yan po ay hindi po nananapit. At naway, pagpalain po kayo ng Panginoon Diyos, magiging pa sa inyo inaasahan. Kayo po ay, kami po ay naniniwala na ng palataya, gagamitin po kayo ng Panginoon sa oras na po. At inaakit namin ang kasagutan ng aming panalangin. And as we believe in the Lord our God, who created everything, we decree and agree as we honor the man of God. This seed of faith shall prosper us, as is stated in 2 Chronicles 20:20. Believe in the Lord your God, so shall ye be established. Believe His prophets, so shall ye prosper. As I receive this seed, I continue to declare the goodness of God to be upon you, and the Lord is going to bless you beyond your expectation. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Ito, palakpakan po natin ating Diyos sa mga. God is good. God is good. Hallelujah. Palakpakan po natin Panginoon. Let us remain standing. Because again, we're going to declare our final authority. Okay, let us raise up our Bibles with our right hand and let us declare this. 1, 2, 3, go. The Holy Bible is the final authority in all matters of faith and practice. The Holy Bible is the final authority in all matters of faith and practice. The Holy Bible is the final authority in all matters of faith and practice. The King James Bible is divinely inspired and providentially preserved. The King James Bible is the infallible and inerrant Word of God. Hallelujah. Dakilang Diyos sa oras na ito, we declare your majesty. We declare your righteousness. We declare your faithfulness. And we declare that you are in the midst of your people. You are in the midst of your children. Kung kaya patuloy na kami nagpapakumbaba at nais namin ang patuloy na pagkilos Diyos sa aming buhay. Habang kami po'y nakikinig ng inyong salita, ang bawat mensahe na aming matatanggap ay magkakaiba sapagkat magkakaiba po ang aming mga pangangailangan. Deal with us separately, deal with us individually, deal with us personally, so that your word will reign through in our hearts and in our lives. May the things, may the words, may the very message we receive today will continue to mold us, to transform us, so that we will be the ambassadors unto Jesus Christ. Let your spirit move mightily, and we declare your majesty. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin yung buhay. God is good. God is good. Praise the Lord. So right now, today is Resurrection Sunday. So, because today is Resurrection Sunday, kahapon po is sa Pilipinas tawag Black Saturday. Sa iba po, Easter Saturday. Sa iba naman po is Holy Saturday. But we can agree that itong Sabado ito yung pinakatahimik na makikita natin dito po sa Biblia, ang Sabado. Sabado de Gloria. Pero sa totoo lang, all the disciples that were there, lahat po sila nawalan na ng pag-asa. Sabi mo, nawalan ng pag-asa. Kasi namatay ang kanilang master, namatay ang kanilang Panginoon, namatay ang kanilang pinagsisilbihan, namatay ang kanilang tinitingala. At doon siya napayumay sa krus ng Kalbaryo, na saan ang mga naniniwalang ito? Nawala po ng parang bulak. Ang naiwan ay isang disipulo, 4 na babae, at 4 na Roman soldiers. At nung namatay si Kristo Jesus, parang wala na. Kaya po nagsipagbalikan sila sa normal na buhay. Nagsipagbalikan sila sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga negosyo, sa kanilang mga pinagagawa. Para bang sinabi nila, lahat ng pagpapagal namin, lahat ng paghihirap namin, lahat ng pinagtatsagaan namin ay parang walang halaga, walang saysay. Because ang aming tinitingala, ang aming sinusundan, ang aming pinanampalatayaan ay namatay na at nailibing. Hello. So Saturday was a very silent moment for all of the
Sabado, lahat po ng mga against kay Kristo, they were celebrating. Hello? Nakikinig ka? Kaya yung Sabado ni Gloria, o yung Black Saturday, ito yung araw ng panalangis ng lahat ng mga disipulo na hindi na natin na-observe bilang Kristyano. Tama? Saan po tayo kapag Sabado? Sabado di Gloria. We are in the glory of the beach. Beach tayo, outing tayo. Nakalimutan natin ang halaga ng Lenten season. Bakit ba tayo nagkaroon ng holiday? Alam niyo po ba ang holiday comes from the word holy day? Kabanalan. Nawala ang kabanalan ng Lenten season. Naging bakasyon. Tama po ba? Kaya dito pa ako nalulungkot yung iba pagkakataon na sila ay makapag-plano, makapag-outing, mali po eh. Lenten season is a time of evaluation, reflection. And then, nung time na yun, tingin mo idea, nung Sabado na yun, lahat sila ay wala na. Kumbaga, nahihina na. Nakalimutan nila may linggo. Tandaan mo natin mga kapatid, in the midst of pain, sa kalagitnaan ng sakit, yun po ang pinakamatagal na panahon. Pag nasakit ang ngipin mo, ang 1 minuto parang 1 oras. Tama po ba? Pero sa kalagitnaan ng kagalakan, ang 1 oras parang 1 minuto. Mabilis mawala, mabilis tumakbo ang oras. Pero kapag ikaw ay nasasaktan, ikaw ay nahihirapan, ang tagal ng paggulong ng oras. Tama po ba? Kaya yung Sabado yun, mula Biyernes hanggang Sabado ng madaling araw, lahat hanggang Linggo ng madaling araw, lahat ng mga disipulo, akala niya parang 1 taon ang nakalipas, sila ay nanananas. Because 3 taon nilang sinundan si Kristo Jesus. 3 taon nilang nakita ang mga himala. 3 taon nilang nakita ang kabutihan ng Diyos. And then bigla, isang iglap na wala lahat. Ito ang nangyayari sa ating buhay. We experience our Saturday season. We experience our Black Saturday. Pero tandaan natin mga kapatid. Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Basahin natin. Ito. Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Gusto kong basahin natin ito. Basa 1 to go. To everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. Tuloy. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to pluck up. Tuloy. A time to heal and a time to heal. A time to break down and Yung a time time to build up. So nakita po natin everything has a season. Hindi habang buhay, Black Saturday tayo. May susunod na araw. And that is Resurrection Sunday. Ang akala natin katahimikan sa langit, yun pala is preparation ng Diyos. Ang akala natin katahimikan na si Kristo Jesus ay nakahimlay doon sa libingan, yun pala, He is working secretly. At sabi na salita ng Diyos in the book of Ephesians, in the book of 1 Corinthians, and even in the book of Revelation, chapter 1, verse 18, bumaba siya sa impyerno at kinuha niya ang susi ng kamatayan. He was working even though we thought He was silent. The silence of God does not mean His absence. It means His preparation for the victory He has to give us. Amen. God is preparing something for you. Lahat na nakakalanis ngayon ng pagdating, lahat na nakakalanis ngayon ng obstacles, tandaan niyo, nagpe-prepare ang Diyos para sa iyo. Amen. Pero may sinabi ang salita ng Diyos. He that endures till the end shall be saved. Kapatid, endure niya. Hindi sabihin pagpinsan mo. Ibig sabihin, dapat malampasan mo, mapakyan mo kaya niya.
Kasi pag pagtitiisan mo, maiinis ka eh. Wow. At papalampasin mo, okay, pero mas maganda ang pagtagumpayan mo. Amen? So, tuloy natin. So, now, dumating na ang linggo, nakita nila, the empty tomb. Walang laman. Hello? Walang laman. At ang mga disipulo nagtataka, saan napunta ang katawan? Sabi ni Maria, nakita niya yung kabinan, saan mo nilagay ang katawan ng aming Panginoon? Hello? Nakita niyo? Pati mga disipulo, they were doubting. Sometimes, mga kapatid, because of the season of pain, season ng paghihirap, season ng kadiliman, hindi na natin nakikita ang liwanag. Sumusunod tayo sa liwanag, pero nung nagkaroon na ng bagyo sa ating buhay, nakalimutan na natin may liwanag pala. Ito nagpapakita na yung liwanag na wala yung katawan. Pero lahat sila ay nagdududa saan napunta yung katawan. Tama? Sometimes, sa gana yung pag-asa, hindi natin ito tinatanggap. Sinasabi natin, saan pa talaga ang pag-asa? Wala na eh. Because we were in the season of pain. Ang tawag natin dyan, our Saturday season. Sabi mo, Saturday season. Saturday season. Kaya kapag nahihirapan ka, o nahihirapan yung kasama mo, nahihirapan yung katabi mo, nahihirapan ng kaibigan mo, nahihirapan ng relatives mo, kung sino nahihirapan, kapitin mo lang, sabihin mo sa kanya, you are experiencing your Saturday season. Darating din ang Resurrection Sunday mo. Amen. Hello? At dito dumating na ang Resurrection Sunday, pero walang nagdiwang. Lahat namamanga, ha? Tingnan niya, ilang araw ang araw ng kanilang morning. Di ba one day? Ilang araw ang resurrection? One day. One day, di ba? Pero ilang araw bago umakyat ng langit si Jesus? 40 days. Anong ginawa niya? Lumikot siya sa lahat ng mga disipulo, sa lahat ng mga nananampalataya sa Kanya, at ipinakita niya, I am alive! Amen. I am your hope. I am your blessed hope, and I am alive! Amen. Thank you, Lord. Isang araw na pain, 40 days na declaration. Hallelujah. Resurrection Sunday is not just Sunday, it's a 40-day declaration of the goodness of God. Hallelujah. It's a 40-day declaration na sinasabi ng Panginoon sa bawat isa, lahat kayo na nakakaranas ng problema, seasonal lang yan. Darating ang panahon mo, darating ang blessing na inaasahan sa Panginoon sapagkat God is good. Amen. God is faithful. Hallelujah. In God is just. Palakpakan. Amen. So we're not going to talk about ascension. No, we're not going to talk about that. We're going to talk about the resurrection Sunday sa pagkabuhay natin. Punta po tayo sa ating slide. Okay? Basa mo na ito, ating title, Living Sacrifice and the Resurrection Power. Take note of this word, resurrection power. The power of the resurrection. Next. From the cross to the empty tomb, to the living altar. Hallelujah. From the cross to the empty tomb to the living altar. Basahin na natin itong warning. 1, 2, 3, go. Warning. The purpose of this message is not 1, 2, 3, go. the purpose of this message is not to wound, but to bring healing, calling us to biblical accountability, guiding us in the application of God's principles, and shedding the light of situation For the sake of restoration. Sige po. Tanda natin, the message is for the sake of restoration. So we're going to talk about the cross, the empty tomb, and the living altar. So ang una natin pag-uusapan is
Sacrifice without resurrection is incomplete. Bago ang Resurrection Sunday, meron po tayong tinatawag na Good Friday. Yes. Doon na kayo ba sa cross? Si Kristo Jesus, and then we call it Good Friday. Doon na po si Kristo Jesus, and we call it Good Friday. Bakit kaya? Because ipinakita kung gaano kabuti ang ating Diyos Ama. Ibinigay niya ang kanyang butong na anak. Isinakripisyo niya. Even though hindi tayo dapat. We are not worthy. He gave His Son, Jesus Christ, His only begotten Son, for the salvation of all. Not for the salvation of many, but for the salvation of all. Pero nagiging many kasi hindi lahat kinikilala ang sakripisyo ni Kristo Jesus. So sacrifice without resurrection is incomplete. Kaya nga you will have to experience your Friday and Saturday seasons. Sabihin mo, Friday and Saturday seasons. Bago maranasan ang Resurrection Sunday mo. Bago maranasan ng resurrection. So Resurrection Sunday is not just a celebration of Christ rising from the dead. It is the validation of His sacrifice. Amen. Hello? Kaya nga umikot siya 40 days to validate of His sacrifice. To validate that He is the Messiah. Amen. Kung walang Resurrection Sunday, if Christ had not risen, the cross would be tragic and not triumphant. Kaya yung Saturday season natin, instead na panandalian parang habang buhay na, wala na pag-asang tumangin. Kapag hindi nabuhay si Jesus. The sacrifice would end in death, not in life. Magkakaroon tayo ng false hope. And the hope would be buried in the grave. Anong ibig sabihin nun? Lahat ng iyong plano, lahat ng iyong pangarap, ang kinabukasan na iyong iniisip, lahat ito ay mawawasan. Kapag hindi totoo, hindi gumanong si Kristo Jesus. If there is no Resurrection Sunday. But because there is a Resurrection Sunday, sacrifice will lead to life. Death leads to victory. And surrender leads to death leads to glory, and surrender leads to victory. Amen. Sabi mo sa katabi mo, kailangan talaga sacrifice, death, surrender. Okay. Pastor, ano ibig sabihin ng sacrifice, death, surrender? Sacrifice. You have to sacrifice your mindset. You have to sacrifice your earthly lifestyle. Amen. So, kapag sinacrifice mo yun, ano bang ibig sabihin ng sacrifice? Pag-sacrifice is may kamatayan. Tama? Kaya after the sacrifice, there will be death. Ano yung death? Death ang dati mong kaisipan. Death ang dati mong pamumuhay. Kaya na after that, you will surrender everything. Ano isusurrender mo? Lahat ng plano mo, lahat ng nais mong gawin, lahat ng mga iniisip mo. You surrender it to God. Para ang Resurrection Sunday ay dumating sa ating buhay. Amen. Amen. Sige ulit po natin. Okay, next time. Christ's sacrifice was accepted because He rose again. Kasi if He did not rise, if He is not risen, His sacrifice is meaningless. Yes, amen. 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 Kaya in 1 Corinthians 13, yung agape is His resurrection. His proven love for us. Sabi mo sa katabi mo, ang agape, or yung love, or unconditional love, is patotoo. Patotoo ng kanyang plano at hangarin sa atin. Amen. 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 Kaya nung sinabi ng Panginoon, it is finished, the work was completed. Hindi mo na kailangan maghain ng mga sakripisyo.
para lang matabunan o matakpan ang iyong kasalanan. Sapagkat ang dugo ni Kristo Jesus na umako sa krus ng Kalbaryo, hinugasan na ang iyong mga kasalanan. Listen, hindi lang pinakpan, hinugasan. Kaya kapag ikaw ay nagkasala sa Panginoon at humingi ka ng taos-pusong pagpapatawad, taos-puso, ibig sabihin hindi mo na babalikan. Lahat ng kasalanan na pinatawad ng Diyos, hinugasan niya. At kapag hinugasan niya, kapatid, walang mantsa, walang natitira. Amen. Kasi kapag ang ating Panginoon ang maglinis, malinis talaga. Amen. Parayang plato, kumain ka ng malagkit o kakanin, inilagay doon. Di ba? Didikit po yung malagkit doon. Hindi mo basta-basta mahugasan yun. Kailangan talaga hugasan mo. Di ba? Kasi dumikit eh. Lalo-lalo na kapag yung platong is wood. Didikit yun. Kaya kailangan mo ng sabon, kailangan mo ng pangnasnas. At kapag ninanasnas mo, lalo na kapag kahoy, minsan nababawasan yung kahoy. Tama? Ganyan ang Panginoon. Kapag tayo pinapatawad, nababawasan tayo. Ano nababawasan sa atin? Sabihin mo sa natin mo, pride. Right. Yes, amen. Amen. Kahambukan. Kaya nga, humility. By humility and fear of the Lord, the riches and honor in life. Amen. Kaya kailangan sabihin mo sa katabi mo, humble. Humble. Kailangan mo maging humble. So, when Jesus cried, it is finished, the work was completed. When He rose again, the work was confirmed. So, sabi, it is finished, tapos na, hindi mo na kailangan magsakripisyo, pero ano yung patotoo? Ang patotoo, yung resurrection. Kasi ang cross, ang ibig sabihin ng cross, it is the payment for sin. Yan yung payment, kabayaran Yes, amen. ng ating kasalanan. Ang cross, yan yung patotoo. Pero ang resurrection, ito yung proof na natanggap natin ang kapatawaran. Amen. Amen. Kaya pag walang resurrection, walang assurance sa tayo pinatawad ng Diyos. Amen? Amen. Because there is Resurrection Sunday, we know that natalo na ang kasalanan, na-conquer na ang kamatayan, at na-secure ang ating kaligtasan. Amen. Sabihin mo sa katali mo, nangnagmaw. Nangnagmaw. Yugin mo para magising. Next slide. Basa go. Resurrection transforms. Tandaan ninyo, our sacrifice is transformed because of the resurrection. Amen. Bakit? Nung una, they sacrifice lambs, they sacrifice yung turtle dove, they sacrifice the calf, kung ano-ano mga clean animals, sinasacrifice nila para matakpan ng ang kanilang kasalanan. Pero because of the resurrection, na-transform na yung sacrifice. Hindi mo na kailangan magsakripisyo ng dugo ng mga animal. Because ang dugo ni Kristo Jesus mismo ang gumawa na diyan, ang tumakos na. He transformed the animal sacrifice into only one sacrifice, and that is the sacrifice of the Lamb. Amen. The resurrection transformed our sacrifice. Therefore, what is our sacrifice? Hindi na po dugo, kundi ang ating buhay. Amen. Romans chapter 12 verse 1 po yan. I beseech you, brethren, by the mercies of God, okay, that ye present your bodies. A living sacrifice. Ha? A living sacrifice. Ha? A A living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is your reasonable service. So we're going to speak about living sacrifice. Huwag na yung wholly acceptable unto God. Living sacrifice muna, kasi mahaba kapag i-discuss pa natin yan one by one. Living sacrifice is a paradox. In-explain ko kanina, ibig sabihin ng paradox. Paradox is having opposite meaning. Living, buhay. Sacrifice leads to death. Diba sabi ko kayo na, after sacrifice, there's death? Yes. So, paano ka magbibigay ng sacrifice, living sacrifice, diba? It's a paradox. Okay? So, that's a paradoxical world
Meaning, Christianity, believers, you sacrifice yourself for God. Hindi mo na kailangang ihain na patayin mo yung sarili mo. No. Ang kailangan mo lang gawin is ikaw ay magkaroon ng bagong buhay. Amen. Romans chapter 6 verse 4, Romans 6:4. Therefore we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up of the dead by the glory of the Father, and he was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Kasi nung bumangon si Kristo Jesus, nung siya ay nag-resurrect, hindi makilala ng mga disipulo si Jesus. Why? Iba rin katawan niya eh. Nag-iba. Pero yung pa rin katawan niya. Kasi di ba nabubog siya? Okay? Lahat gumaling. Except for one thing. Except for those two things pala. Yung nail print niya sa kamay at sa paa at yung tusok ng sibat sa kanyang paghihiran. Yun yung patotoo niya. Hello? Meron ka naman nakitang tao may butas dito? Meron ba? May butas dito, alam ko, tawag ko, saan yan? Yung, Colostomy. Colostomy. Okay? Tapos, kulay yellow. May pagpasa, kulay yellow. Alam niyo na yun, ibig sabihin nun. Doon siya nagwiwiwi. Pero iba to eh, wala eh, malinis eh. Sabi ni Thomas, Didymus, o Thomas na daughter, talaga, buhay ba ang Panginoon? Hanggang hindi ko nahahawakan ang kanyang kanyang butas sa kanyang kamay at sa kanyang paa at hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang kagiliran. Kasi, ibig sabihin kapatid, na may ipasok yung kamay, malaki ang sugat ng Jesus. Diba? So, ibig sabihin mo, sinaksak si Jesus, sinaksak. Siguraduhin mo patay na. Sinaksak. Siguraduhin mo. Kaya, maluwag. Kasi ang sibat, pag tinusok ko at inano mo, ano na, balik mo na. Pero yung ginanon niya, tapos inikot niya, pag ganon niya, siyempre, ang sibat kasi ganyan eh, di ba? Pag-atak mo, lalo na kapag pa ganito, pag-awot pa ganyan, lahat sa gilid niya sasama. Kaya kasya ang kamay mo. Hello? Mukha niyo? Grabe ang ginawa kay Jesus. Pero hindi natin pinag-uusapan yung mga ibang lesson yan. Sabi mo, newness in life. Newness of life. Kaya nga sabi ni Thomas, hindi ako maniniwala. Pero nagpakita si Jesus. Oh, Thomas, nandito na ako. Hawakan mo ang aking mga kamay at aking paa. At ipasok mo sa aking kagiliran ang iyong kamay. Ginawa ba ni Thomas? Sige nga, ikaw yung gagawin mo. Ano sabihin mo? Luluhod ka kasi maramdaman mo na ang presensya ng Diyos. He was already glorified. Ang nakikita ng Diyos, hindi na nakikita tao. Kaya sinabi, my Lord and my God. Hallelujah, praise the Lord. Resurrection Sunday is now, we recognize Christ as our God. Not just man, but also God. Yun yung proof talaga. Yung sinabi ni Thomas, my Lord and my God. Kasi kung nirecognize ni Thomas si Jesus as his God, bakit hindi natin kaya tanggapin si Kristo Jesus bilang ating Diyos? Bakit kailangan natin gawing tao lang siya?
Amen. Sabi mo sa katabi mo, no. Now, tuloy natin. The resurrection produces new life, new identity, and gusto ko, new power. Amen. The resurrection power, bakit pag-usapan natin yan? You cannot live sacrificially without resurrection power. Next slide. Dying and rising with Christ. The Christian life mirrors the gospel. Christ died, tayo naman, we die to self sa ating sariling kasalanan. Kumbaga, lahat ng mga dati natin gawa, hindi natin gagawin. Napatay na. Hello? Ako dati manginginom. Okay? Ako ay dating alcoholic. Nung tinanggap ko ang ating Panginoon, nabawasan ng ating pag-iinom. Hindi pa namatay kasi hindi ko pinatay. Pero nung kaya na namatay na po yun. Ako ay dating palamura. Nung tinanggap ko si Kristo Jesus, yun ang unang-unang namatay sa akin, ang aking pagmumura. Kaya hindi na po ako nagmumura. Tumatawad lang po pag nangyayari sa pagkakas. Naghahanap ng mura sa Shopee at sa Lazada. Kaya mahilig ako sa mura. Pinapatawag na kayo, seryoso kayo lahat. Okay. He was buried. Christ was buried. Tayo naman, we bury our old life. He rose again. We walk in new life. 2 Corinthians 5:17. If any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Sabi sa Philippians chapter 3 verse 10 na. Philippians chapter 3 verse 10. Okay? Diyan na po tayo. That I may know Him and the power of His resurrection. Ito gusto ko. And the fellowship of His sufferings. Ha? And the fellowship of His sufferings being made conformable unto His death. Ha? Pastor, ano na ibig sabihin yan? Yan fellowship of His sufferings. Explain ko natin yan mamaya sa 5 marks of living sacrifice. Okay, next slide. Punta tayo. Next slide. Resurrection Sunday. The foundation of a living sacrifice. Okay? Mayroong tatlong katotohanan. Number 1, you can die to self and still live. Philippians 1:21. To live is Christ and to die is gain. The world says, protect yourself. But Jesus said, lose yourself and you will find life. Amen. If you want life, sabi sa world, protect yourself. Pero sabi ng Panginoon, if you want life, lose yourself. Amen. Yes. Number 2, your sacrifice is not in vain. Kapatid, may saysay ang iyong pagkasakripisyo. Kasi may resurrection Sunday. Yes. Pastor, bakit po naging successful ang sacrifice of Jesus Christ? This is this. Pwede 1 Corinthians 13 verse 3. 1 Corinthians 13 verse 3. Basa ko. Also all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and I have charity, it profiteth me not. Charity. Charity. Napakahalaga ang word na charity. The sacrifice of Jesus Christ was not in vain because of His love for us. And what is this love? Sabi ng Panginoon, not even one jot or one tittle shall in no wise pass until all of this is come to pass. I am not come to destroy the law. I am come to fulfill the law. Amen. Therefore, ang sacrifice of Jesus Christ ay naging matagumpay because, sabi niya, success is predictable. Amen.
Failure is predictable. Lagi ko sinasabi yan. Success and failure is predictable. Sino dito ang gusto maging successful? Amen. Sino dito ang gusto maging failure? Okay, wala, di ba? Paano kayo magiging successful? Simple lang, obey the law. Fulfill the law. Ano ba ginawa ni Kristo Jesus? He fulfilled the law. So, even God fulfilled the law. Amen. Jesus fulfilled the law. Kaya He is successful. His sacrifice was not in vain. Kaya yung sacrifice ni Jesus Christ mayroong Resurrection Sunday because He fulfilled the law. Gusto mo maging failure? Your sacrifice will be a failure tulad ng sinasabi nito. If you don't have charity, what is that charity? Fulfill the law. Therefore, kung gusto mo maging kalunan, kapatid, disobey the law. Hello? Amen? Amen. Nung nagyaw, sabihin mo sa katabi mo, do not disobey God's law. Do not disobey God's law. Okay, your obedience matters. Your suffering has purpose. Your sacrifice, hallelujah, has eternal reward. Amen. Next, God brings life out of surrender. Ibinibigay niya ang buhay sa mga isinusuko ang kanilang buhay. Yes, amen. Every surrendered area or commended, Father, into thy hands I commend my spirit. Diba sabi niya sa 7th last word of Christ? He surrendered. Okay? Para mayroong commencement. You surrender so that there will be a starting point. Kaya commencement exercises is not the ending of your high school life, it is the beginning of your college life. Kung kolehiyo ka, commencement exercises is not the ending of your college life, but it is the starting point of your professional life. Amen. Amen. Commencement exercises does not mean your end, it means your beginning. Amen. Kaya nga, if lahat ng buhay mo, lahat ng parte ng aspeto ng buhay mo, surrender mo kay Lord, God revives, God restores, and God will redeem. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, God revives, God revives, God restores, God restores, and God redeems. God redeems. Next slide. Okay, the resurrection and ang connection niya sa being a chosen generation. Nakasulat yan sa 1 Peter chapter 2 verse 9. Tuloy po tayo sa slide. Resurrection Sunday reveals that we are the chosen generation. Chosen through a risen Savior. You do not sacrifice to be chosen. Hindi mo kailangan mag-sacrifice para maging chosen. You will sacrifice because you are chosen. Yes, amen. You do not sacrifice for you to be chosen. You sacrifice because you are chosen. Yes, amen. Next, a royal priesthood, serving a living king. Dati-dati in the Old Testament times, priest gives the offering. Okay? They offer sacrifices. Diba? The priest offered sacrifices. Pero, tayo, we are the priest and we are the sacrifice. Hello? Lord, I present to you this animal sacrifice. Diba resurrection transforms sacrifice? Hindi! Kaya tayo kanina, pagkatapos, Lord, I present to you my sacrifice. Ano yung sacrifice mo? Your life. Living sacrifice. Kaya nga, Resurrection Sunday transforms our sacrifice. Amen. Amen. Tuloy natin. A holy nation transformed by the resurrection power. Ano ang ibig sabihin ng resurrection power nito? Lagi-lagi namin, ano ang resurrection power? Pag nainawaan mo ang meaning ng Saturday season at pagdating ng Resurrection Day, Resurrection Sunday, malalaman mo ang resurrection power. Why? Because Saturday is the preparation for the announcement on Resurrection Sunday. Listen again. Saturday
Black Saturday is the preparation of heaven. The preparation of heaven Hallelujah. for the declaration of Sunday. Here on earth. Hallelujah. Resurrection power is declaring what God has prepared for you. Amen. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Kaya kapag mayroon kang pangakong pinangahawakan dito, i-declare mo, and that is a resurrecting power. Amen. Thank you, Jesus. Kaya kapag hindi mo naunawa ng Resurrection Sunday, declare ka ng declare. Take note, pag nag-declare ka, pero pagdating ng Saturday season mo, ayaw mo nang manindihan sa Diyos, pag pinapahiya ka lang ng konti, ganito nangyari sa buhay mo, mag-iikon, kami, hindi natin sa church, ayaw mo nang natin sa church, tapos katok ng nanay mo, anak, matayin ka na sa church, pumunta ka na, late ka na, anak, ayaw niya sa akin, galis ka sa akin, sinabi niya, anak, umaten ka na. Ayaw ko, anak, ikaw yung pastor. Hello? Mamaya, ba't wala ba si pastor? Nakikita niyo si pastora kumakatok sa pinto. Daddy! Balik ka sa Diyos. Ayaw mo na! Hallelujah, praise the Lord. Buti lang hindi ganon si pastor. Bakit? I have the resurrection power. Amen. Amen. Jesus. Amen. Okay. Pero gusto mo ba, sabi mo mayroon pa isang power. Isa pang power. Aside from resurrection power, we call it declaration power. Amen. Amen. Tuloy natin, a peculiar people lives differently because we have a new life. Yes, Ang hallelujah. ibig sabihin, a peculiar people, your living sacrifice, you live differently from other people. Amen. Amen. Saan ka ba nakakita ng isang tao, ang sahod niya, bibigay niya 10% sa church? Pero, ang oras niya, linggo, atin sa church. Sasayangin niya yung time niya sa church. Hello? So, yan yung kakaiba sa atin. We live differently. And then, excited na umattend sa mga gawain ng Panginoon. Yes, amen. Alam niyo mga kapatid, ang problema natin sa totoo lang, pag sinabing sayawan, Zumba, ang bilis natin pumunta, nagpa-participate tayo, gano'n tayo, sumatulog pa. Sabi ko, wow, bigyan ba sa mga tao nito? Kasi ako po, kapag pumupunta po kami sa mayroong mga programa ang DILG na tungkol sa kalinisan, ako po ang pastor na pumupunta doon kasi ako yung interfaith representative, kasama ako sa committee. Tapos kita ko yung mga tao, gagaling lang sumayaw. Mga Kristiyano. Ano kaya? Tanong, magaling din ba sila sumamba? Sa Zumba, ang galing mo! Ipagsamba. May napanood ako, di ba may tinatawag na idol at saka fans? Kapag meron kang, kapag punta ka sa concert, may bibigyan ng ilaw sa'yo. Yung ilaw na yun, bibilhin mo pa. Tama. Bibilhin mo pa. Ang halaga nun, ang tunay na halaga nun, 100 pesos, bibilhin mo ng 200 o 300 pesos. Kinitaan ka ng 200 pesos. Tama? Pero bibilhin mo pa rin. Bakit? Kasi gagamitin mo yon para, gumagano ka, tinataas mo kamay mo, kapag sumasayaw yung idol mo, isigaw mo yung pangalan niya, hindi ka naman niya kilala. Ginagastusan mo pa, binabayaran mo yung concert, para makita mo lang, babayaran mo pa. Hello! Sintunado naman. Makita mo lang yung mukha niya, guwapo niya. Ano mapapalaw? Di ba? Pinasikat mo lang siya. Pero pagdating sa church, ano po tayo, para magkaisa po tayo, hindi tayo, bibili po tayo na
ng t-shirt. Magkano? 300 plus. Ang mahal naman! Diba? May donation tayo, magkano? 50 pesos. Grabe naman! Pero kapag may fans club, magkano ang donation? 50 pesos. Ay, gawin natin 500. Diba? Para sa idol ko yan. Pero para sa Panginoon, wala. Sabihin mo sa katabi mo, bato-bato sa langit. Huwag kang umilag. Hallelujah! Praise the Lord. Okay, tuloy po natin. Connecting it to fulfilling the vision. Kasi ang ating tema po sa buong taon is fulfilling the vision. The resurrection fuels vision. Next, without resurrection, vision dies, hope fades, purpose collapses. But because Christ lives, vision is revived, purpose is sustained, and mission is unstoppable. You have to remember that vision requires resurrection power. Amen. Now, ito na po, ito na tinatawag natin resurrection power. Okay? Hindi yung resurrection power. Okay? Ito yung tinatawag natin, yung sinabi natin na fellowship of His sufferings. Okay? The 5 months of living sacrifice. Makikita po natin yan sa Mark chapter 16, 24-27, Mark 8, 24-38, and Luke chapter 9, verse 23-26. Kung ano po, nasa ano naman po natin, nasa manuscript natin yan. So, una, sinabi ng Panginoon, desire to come after Christ. If any man desires to come after me, sabi niya. So, ibig sabihin, willing ka. Willing ka na pumunta kay Lord. Yes, amen. Willing ka na manindigan sa Kanya. Pero may tanong, sumusunod ka ba kay Jesus? Dahil ba sa Kanya o dahil sa presence niya? Hello? Ang galing natin sumuporta sa mga Koreanong artista na wala naman nagagawa para sa atin. May nagagawa para sa atin. Pero dapat hindi natin kayang suportahan ang gawain ng simbahan na pwede may magawa sa iyo ng Panginoon. Amen. Ang problema kasi ng maraming mga Kristiyano kasi na umatin sa church is because of the blessing. No? Kaya ka umatin sa church because you want to bless God. Amen. Yung blessing ni Lord is bayaan mo si Lord, binibigay niya ako hindi. Pero alam mo ba, ako i-bless ko si Lord, i-bless ka niya. Yes. Amen. Ganyan ang ating Ama sa langit. Next. Okay? Deny yourself. If any man will come after me, let him deny himself. Self-denial is not self-hatred. It is self-submission. You only need to submit to God. Yes, amen. Pagka isurrender mo ang personal rights mo. Lahat ng mga kaisipan mo, isubmit mo sa Kanya. You let go of your selfish ambition. You choose God's will over your own. So, makikita niyo po yan sa Romans chapter 12, verse 1. You cannot carry the cross if you are still carrying yourself. Di ba sabi niya, carry your cross. Pero you cannot carry the cross kung ang kinikerry mo, sarili mo. Amen. Kaya nga, susunod yan is carry one's cross daily. Sabi nga sa 1 Corinthians 15:31, I die daily. Sabi ni Pablo. Kaya nga, the cross is not merely suffering, it is death to self. Pinapatay mo ang sarili mo. Anong sarili mo? Sarili mong ambisyon. Sarili mong kaisipan. Bakit? Kasi you will continually surrender to God. You will continually obey. And you will persistently be faithful. Sabi mo sa katabi mo, faithful. Faithful. Salvation, sandali lang yan. It's just a moment. Pero sacrifice is a lifestyle. Amen. Dapat lifestyle ang sacrifice mo, kapatid. Therefore, pagkatapos ng taking up your cross daily,
Take note of this word, daily. Next is you follow Christ. Sabi nga ni Chris Jesus, follow me. Kung mayroon po kayo ganito, palitan niyo po yung, nakalimutan kong palitan ito. It is in Christ. Okay? Next, the last. Never be ashamed of Christ and His word. Whosoever shall be ashamed of me and of my words. Sabi nga ng Panginoon. Hindi niya. Okay? A living sacrifice, though it stands for Christ, in a compromising world, in a silent generation, in the face of opposition. Silence in the face of truth is a denial of sacrifice. Now, basahin po natin ito, practical resurrection application. Minsan po natin, 1, 2, 3, go. Basa. Live in newness of life. Do not return to what Christ has already buried. Kung pinababalikan na ililing na, amen. Yung sugat, pag nasugat, huwag mo nang balikan yung sugat, kukut-kutin mo na naman, ano mangyayari niyan? Lalala ang sugat, magiging gangrene, tuloy ng buong kamay mo. Hello! Old wounds are wounds. Old wounds are wounds that hindi na kailangan balik-balikan. Sabi mo sa katabi mo, ang word mo. Huwag mo nang balikan na nakalipas. Past is past. Amen. Okay, next. Consecrate your body daily. Begin each day with surrender. Alam na natin yan. Kailangan everyday. Nanalangin ka everyday. You make yourself holy. Number 3. Renew your mind. Transformation follows surrender. Amen. Lagi ka patuloy na binabago ni Lord at magpabago ka. Number 4. Serve God. Serve God intentionally. Amen. Intentional ang service mo. Okay? Mandatory ang service. Inulit ko, mandatory ang service pero dapat intentional. Yes, amen. Ayaw ni Lord na napipilitan ka lang, dapat intentional. Okay, next. Number 5. Stay aligned with God's vision. Kung ano yung vision, stay anchored. Okay? Next. Walk in holiness. Our sacrifice must be holy and acceptable. Ang tawag natin dyan, faithfulness. Faithful is you receive the word, magaling ka sa word, pero yung ginagawa mo sa salita ng Diyos, that's faithfulness. Ang ibig sabihin ng faithfulness, sabi sa James 2:17, faith that works. Amen. Next, walk in resurrection power. Depend on the Holy Spirit, not on human strength. Next, number 8. Offer a living sacrifice daily. Ano yun? Ating sarili. Resurrection is not an event, it is a lifestyle. Last, fulfill God's vision boldly. Because Christ is alive, your mission is alive. Next slide. Amen. From the empty tomb to the living altar. Sige. Slide. You are a chosen generation. Amen. Kaya, from the empty tomb to the living altar. Living altar meaning ang ating daily life. Amen. We are the living sacrifice presenting to our daily life, the living altar. Kaya tayo ay holy. We are the chosen generation. Next, we are called to fulfill a divine vision. Sabi mo, we are called We are called to fulfill to fulfill a divine vision. Next, God's vision. we are invited to live a life of daily sacrifice. Hallelujah. Next, the question is not, has Christ sacrificed for you? Kasi He already has. Ito yung tanong. The question is, will you now offer yourself to me? Amen. Mga kapatid, sa oras na ito, tanong tayo dito sa final call. Final call is, the cross calls you to die. The cross calls you to die. Not that slide, please. The cross calls you to die. The tomb calls you to rise. The altar calls you to live surrender. You need to surrender your life to God. Meron ba kayong mga problema na hindi nyo pa sinusunod kayo? Today is the right day. Let your Saturday season be buried already. Amen. Ano man naranasan mo Saturday
decision mo, dapat may living na. Resurrection Sunday na tayo. Dapat bagong buhay. May tampo ka ba sa asawa mo, sa anak mo, sa magulang mo? May tampo ka ba sa kaibigan mo? O may galit ka? Kapatid, ibaon mo yan. Ibaon mo yan. Mahilig tayo magsalita move on. Bakit pinag-move on ka kung hindi ka napapatawa? Surrender is about forgiveness. Unless na naisuko mo ang buhay mo, you can never forgive. Kaya tanong ko sa inyo, mga kapatid, bago tayo tumayo at manalangin, ano ang nagpipigil sa iyo para isuko mo ang buong buhay mo sa Panginoon? Yun muna ang isuko mo kay Lord. Lahat ng galit mo, lahat ng tampo mo, lahat ng pag-aalala mo, isuko mo. Dahil sa kaharian ng Diyos, wala na pong galit, wala na pong tampo, wala na pag-aalala. Manatili ka sa pag-asa. Amen. Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Punta tayo dito sa quote ito. Hindi po sa akin yan, hindi po galing sa akin yan. Basahin natin mga ito. The resurrection of Christ did not cancel sacrifice. It transformed it. Now we no longer die without hope, but live fully surrendered with resurrection power. Inulit ko po. Sa lahat ng mga nagnanais, magkaroon ng pagbabago ang kanilang buhay. Today is the right day for you to offer your lives to the Lord. Hindi na kailangan pumunta dito sa harapan. Diyan na kayo. Ang kailangan nilang gawin is iyan yung puso nyo. Ano man ang sinasabi ng Panginoon sa inyo ngayon, isuko niyo, isuko niyo. Pero kung sinasabi ng Panginoon sa iyo, pumunta ka dito sa harapan, pumunta ka sa harapan. Hindi po sa pilitan ang pagpunta sa altar. Kaya kung gusto mo magkaroon ng pagbabago ang buhay mo, meron sa pamilya na nilitawan, lumapit ka rin ito. And then what we will pray for you. Dahil ang nais ng Panginoon talaga, total surrender. Yes, amen. Kasi marami pong altar call, napipilitan ka pumunta. No, dapat pinakausap ka nito. Yan ang tuloy na ako. Amen. Kaya I invite you, brothers and sisters, dwell in your hearts right now. Dwell in your hearts. Think. And pray. Before you stand. Lord, meron pa ba akong dapat isuko sa inyo? Kung meron man, lumapit ka rin. Amen. Pero kung napipilitan ka lang, huwag mo gagawin. Dapat usap. Amen? Amen. So, lahat po tayo ngayon. The Lord is speaking to you. We come to the back. We will pray for you. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Just pray right now. I'm going to give you few moments. Kausapin mo sila. Kung meron pa kayong nais bitawan, bigyan niyo ng lahat. Hindi na nais ninyo na talaga isuko ang buhay niyo. Isuko niyo kayo. At kung kinakausap kayo ni Lord na pumunta sa altar, pumunta kayo sa altar. Sapagkat yan ang nais ng Panginoon. Kayo ay kanyang umuin, kayo ay kanyang ayusin. Hallelujah. Praise the Lord. At kinakama sa oras na ito, narito po ang bawat kapatid ko. At ang nais nila at ilang Diyos ay magkaroon ng pagbabago sa kanilang buhay. We want to experience your resurrection power. We want to experience your moving in our life.
We want to experience yung growth na nais niyo na mangyari sa amin. That spiritual growth, spiritual maturity. Because without the resurrection, everything that we have done, walang kwenta, walang sense. But because of the resurrection, alam namin lahat ng aming pagpapagal, lahat ng aming mga sakripisyo, ito po ay may meaning at may halaga. Kaya salamat po dakilang Ama sa bawat buhay ng bawat kapatid ko na narito. Sa mga meron pa pong problema sa kanila, problema sa kanilang family, nakakaranas sila ng tampo, galit, selos, o indifference sa bawat isa. Lord, I pray for your peace to be abundant. Ang inyong kapayapaan ang nais namin sa bawat pamilya. Ang inyong kapayapaan ang maranasan ng bawat pamilya. Maging ang simbahan ito. Because ang simbahan ito ay pamilya ng maraming pamilya. Kung kaya ang inyong patuloy na kapayapaan at kagalakan ang maranasan ng bawat isa na nandito. Lord, I lift up everyone right now to you, to your loving hands. Patuloy na pumilis po kayo sa kanilang buhay. They have their Saturday season. Naranasan nila ang season of pain, season of problems, season of persecution, and season of pressures in life. But alam namin na kilang Diyos na ngayon ay Resurrection Sunday at mararanasan namin ang kakaibang pagkilos niyo sa bawat buhay ng bawat isa. Sa pagsuko namin sa lahat ng aming mga hindi mabitawan, ng mga problema, mga emosyon, Lord, isinusuko rin po namin ang aming buhay sa inyo. Take our lives as living sacrifice, holy and acceptable unto you. Salamat po dakilang Ama. Patuloy na samahan niyo po ang bawat isa. Patuloy na pagpalain po ang bawat isa. Patuloy na ang inyong kagalakan, kapayapaan, at kabanalan ang maranasan ng bawat isa. Let thy kingdom come and let thy will be done sa bawat buhay, bawat pamilya ng bawat isa as it is in heaven. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, Jesus Christ, and of the Holy Spirit. Amen.
need to run again.